Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang 17 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok nang sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ko ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap. At may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig yon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot. Pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Sinabi niya, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." Pagtingin nila, wala na silang ibang makita kundi si Jesus na lang. Sa sandaling panahon, ipinakita ni Jesus ang kanyang totoong kaluwalhatian kina Pedro, Santiago, at Juan. Nagliliwanag, nagniningning. Katulad ng nabasa natin sa nakaraang mga kabanata, nakilala ni Pedro si Moises at Elias nang hindi niya nalalaman, sapagkat ipinaalam ito sa kanya ng banal na Espiritu. May mga nagsasabi na ang nangyari dito ay nagpapatukoy sa nabanggit sa 16 na kabanata nang sabihin na, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang Anak ng Tao na dumarating bilang hari." May mga taludtod na nagpapakita sa anyo ni Jesus sa kanyang pagbabalik para maghatol sa buong mundo. At doon ay may halong saya at takot sa puso ko dahil yon ang sinasabing araw ng Panginoon. Sino ang makakaligtas sa darating na paghuhukom? Basahin natin. Nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita, hanggat ang Anak ng Tao ay hindi pa muling nabubuhay." Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot si Jesus, "Totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na Anak ng Tao. Pahihirapan din nila ako." At naunawaan ng mga tagasunod niya nang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Dito ay ipinaliliwanag ni Jesus na ang mga pangyayaring naganap noon ay mga katuparan ng mga nakasulat sa salita ng Diyos. Yun nga lamang, ang mga tao ay nakakakita ngunit hindi nakakaunawa. Maraming halimbawa sa ating mga nabasa ay nagsasabi ng ganito.
Ang mga Pariseo ay di nakakakilala sa pagdating ng anak ng Diyos at sina Pedro ay di nakakakilala sa pagdating at pagkamatay ni Elias na si Juan na tagapagbautismo. Dito ay nagpapahiwatig din si Jesus sa kanyang daraanang Kalbaryo. Nabanggit niya sa mga apostol ang paghihirap na kanyang daraanan. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, "Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsya siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy, madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod niyo, pero hindi po nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata." Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. Ituloy natin. Nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, "Bakit hindi po namin mapalayas ang masasamang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno." Sa ating nabasa, di napaalis ng mga tagasunod ni Jesus ang masamang espiritu sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Maaalala natin na ganito rin ang sinabi ni Jesus kay Pedro nung lumubog siya sa lawa. Ngunit ito ang tinutukoy ni Jesus sa mga napagaling niya na mangyayari ang kanilang paggaling ayon sa kanyang pananampalataya. Gaano kalakas ang ating pananampalataya? Dito ko mas naiintindihan kung bakit tayo dapat magalak kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kasi dito lang natin malalaman kung lalayo tayo sa Diyos sa hirap ng ating pinagdadaanan o di kaya'y lalapit tayo sa Diyos at totoong mananalig sa Kanya. Maaari kasing yun ang ginagawa ng Diyos para hubugin tayo, disiplinahin tayo, pagtibayin tayo sa ating buhay Kristiyano. Minsan naman, maaaring ang pagsubok natin ay magiging daan para sa Kanyang kalooban para sa ibang tao. Halimbawa na lamang ang pagtalikod ng mga Hudyo kay Jesus para lamang ialay sa hentil ang magandang balita. Maaaring magkaroon tayo ng malubhang karamdaman upang pagtibayin naman ang pananampalataya ng ating pamilya sa Diyos Ama. Maaaring tayong mawalan ng trabaho upang buksan ng Diyos Ama ang puso ng ibang tao na tumulong naman sa atin. Maraming bagay tayong hindi palubusang naiintindihan at tanging pananampalataya lamang ang nagtatawid ng ating puso papunta sa Diyos Ama.
Hindi natin alam ang mga kaparaanan ng Diyos Ama. Hindi natin alam ang pag-iisip ng Diyos Ama. Ang sa atin lamang ay maniwala. Pag-isipan natin ito, kapatid. Gaano kalakas ang iyong pananampalataya? Kung mayroon tayong di naiintindihan, tayo ba ay lumalayo o lumalapit lalo sa Kanya? Kung hindi nangyayari ang gusto natin, tayo ba ay lumalayo o lumalapit lalo sa Kanya? Basahin natin ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa Kanyang kamatayan. Habang nagtitipon sina Jesus at ang mga tagasunod niya sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao. Papatayin nila ako, pero mabubuhay akong muli pagkaraan ng 3 araw." Labis itong ikinalungkot ng mga tagasunod ni Jesus. Dalawang bagay ang dapat nating pag-usapan sa ating nabasa. Ang una ay ang pagkamatay at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw ni Jesus. At ang pangalawa ay ang pagkalungkot ng mga tagasunod sa balitang ito. Sa una, mangilang beses nagbuhay ng patay si Jesus. At naniniwala akong may ganitong gawa rin ang mga tagasunod niya nang inutusan niya ang mga ito na magpunta sa ibang bayan. Ang kaiba sa sinabi ni Jesus ay ang kanyang pagkabuhay. May mga paturing si Jesus dito, ngunit ngayon ay diretsuhang sinabi niya na siya ay babangon muli. Ito ang magpapatunay na hindi mananaig ang kamatayan sa kaharian ni Jesus. Ito ang magiging palatandaan sa atin na lahat ng sinasabi ni Jesus sa atin ay totoo. Ito ang magpapatunay na sa ating pagkamatay sa buhay sa lupa, mayroong buhay na walang hanggan sa langit. Hindi mananaig ang kamatayan para sa mga naniniwala kay Jesus. Sa pangalawa, alam nating tayo ay magdadalamhati sa pagpanaw ng ating mahal sa buhay. Ngunit dahil sa mga pangako ni Jesus, ang ating pagdadalamhati ay dapat masundan ng pag-asang makakasama na nila ang Diyos Ama. Kung tama ang ating pamumuhay sa lupa, dito natin makakamit ang gantimpalang pinapangako ni Jesus. Ang kamatayan natin sa lupa ay ang pagsilang natin bilang anak ng Diyos sa langit. Basahin natin. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis at nagtanong, "Nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo para sa templo?" Sumagot si Pedro, "Oo, nagbabayad siya." Nang makabalik si Pedro sa tinutuluyan nila, tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Pedro? Kanino nangongolekta ng mga buwis ang mga hari? Sa mga anak nila o sa ibang tao?" Sumagot si Pedro, "Sa ibang tao po." Sinabi ni Jesus, kung ganoon, nangangahulugan na hindi kailangang magbayad ng buwis ang mga anak. Pero kung hindi tayo magbabayad, baka sumama ang loob nila sa atin. Kaya pumunta ka sa lawa at mamingwit. Ibuka mo ang bibig ng unang isdang mahuhuli mo at makikita mo roon ang perang sapat na pambayad sa buwis nating 2. Kunin mo ito at ibayad sa mga nangongolekta ng buwis para sa templo.
Sa pagpapaliwanag ni Jesus, may dalawang bagay na dapat nating isipin. Una, ang pagsunod sa mga batas ng gobyerno ay isang tungkulin ng isang Kristiyano. Pangalawa, ang pambayad natin sa buwis ay ipapamahagi sa atin ng Diyos Ama. Ang ating buhay dito sa mundo ay nasasakop ng mga batas na pinaiiral ng gobyernong itinatag ng Diyos Ama. Mabuti man o hindi, mahusay man o hindi, makatarungan man o hindi, lahat ng gobyerno ay itinatag pa rin ng Diyos Ama. At dahil dito, lahat ng tao sa ilalim ng gobyerno ay dapat sumunod sa mga alituntunin at mga batas nito. Nakakasiguro akong ilan na sa atin ang narinig ng kasabihan, ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Ibigay natin sa Diyos ang sa Diyos. May mangilan sa atin nang nag-iisip na kung ang gobyerno natin ay masama, di natin dapat sundin ang mga batas nito. Ito ay maling pag-iisip. Katulad ng ginawa ni Jesus ukol sa buwis, nagbayad siya ayon sa batas. Ginawa ito ni Jesus nang sa ganon ay walang maibatikos sa kanya at salangin ang pangalan ng Diyos Ama. Tandaan natin, kapatid, ipakita natin sa buong mundo ang pamumuhay na matuwid nang mapuri ng mundo ang ating Diyos Ama. Nabasa natin na ang pambayad ni Jesus at ni Pedro ay kinuha nila sa isang isdang nahuli nila. Masasabi nating wala silang pambayad. Ngunit tinugunan ng Diyos Ama ang kanilang pangangailangan. Tayo rin bilang mga tagasunod ay dapat magtiwala sa pagtugon ng Diyos Ama sa ating mga pangangailangan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 17 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.